So, good afternoon, members, Sir Mandy. Hello, sir. Ayun. Yan, okay. So, nakashare na ako, Engineer nga, Warren. Yes, sir. Opo, kita na po, sir. Ayan, yan. Meron lang akong waiver na konti, mga comments, remark, and among others at present their opinion. Akin lang po ito, hindi po, wala pong saksyon ng IAE dito or ang LELAC. Katulad ng binanggit ko sa inyo kanina, na lahat na napanood nyo, napakwentuhan natin, akin lang po yon. Akin po opinion yon at ako po ang Dito pa responsible. ako, Kuya. Sir Mandy, dito pa ako. Go ahead, sir. Oo. Kuya Gob, ito yung Kahit po, panahon. Pagkukwentuhan natin yung ano, kuya, yung ating yes, panahon sir. nyo. Tapos na yung Yeah, go panahon, ahead, di sir. ba? Yeah. Kahit po, sir. Sige. Thank you po. Opo. Sige. Ito yung panahon nyo, RA 7920. Katulad na nabanggit ko nga sa inyo kanina, doon sa amin, sa Laguna, sa simula sa San Pablo, nagkaroon kami ng ordinansa doon na sa San Pablo nagsimula ng panahon ni Mandio, matagal na yon. At kailan lang po, late last year, nagkaroon naman ng ordinansa Laguna wide. Kasi nga sabi ko nga sa inyo kanina na iba yung ordinansa kaysa yung RA. Kasi pag sinabi mo sa taong bayan na RA ano ba yung RA? Republic Act, ano ba yun? Di ba? Pag sinabi mo ordinansa, hindi pa sinasabi, takot na eh. Kaya napaka-importante po na sana lahat tayo magkaroon ng ordinansa. Again, yung mga kikita nyo po, at mga sasabihin ko, mga remarks ko, akin pong mga opinion yan. Ngayon, una ko papaliwanag ko sa inyo, paano ba naipasa ito noong 1995, yung Republic Act 7920, galing sa RA 184. Alam nyo, during that time, ang kwento niyan, ang Department of Energy Secretary, yung ating former National President, si Dr. Biray. And during that time, yung Presidente Ramos. So, ibig sabihin, malakas tayo noon, di ba? Kaya, wala, dire-diretso. Ngayon kaya, malakas tayo? That's a first question. Mamaya, sasagutin natin yan. Kung paano tayo lalakas. At para yung gusto natin, maganap. Kasi kung nakamuha sa amin sa Master Plumber, ako po yung presidente way back 2015, na-amyenda ho namin yung RA 1378 na Master Plumber to become uh, plumbing engineer, first, second, third reading, umabot po kami sa plenary. Tapos, kaya lang, pagdating sa Senate, meron po ano, na version doon na kailangang mag-hearing din. Sa madalit sabi, may hearing sa itaas, may hearing sa ibaba. So, pagkatapos doon, ano yan, iba-bycam. Kaya ang advice ko, no, even nung ginagawa nila ito, sabi ko sana walang mag-file sa Senate. Meron tayo nakapile sa Senate at nag-file din sila sa ibaba, kaya matagal na proseso. Ganun ang nangyayari sa amin. If there are so many bill in the lower house, say for example, kamukha ko sa amin tatlo, harmonize mo muna yon. Pag na-harmonize mo na yon, tsaka lalabas yung isang house bill na na-harmonize mo yung tatlo. Doon mag-uusap ngayon. Ganun doon ang proseso sa Congress. And during the first hearing, binasa lahat yung ano lahat doon, yung harmonized bill na. Then nag-create po yan ng technical working group. Yung technical working group, siya naman ang aayos lahat, siya na nakasulat. At after the technical group, magkaroon second reading at doon ay ipipresenta na yung ginawa ng technical working group. Magkaroon ng konting changes and so forth. Pagdating ng third reading, we call it third final reading, pupukpukin na yon to adapt. Ang kwento, bakit po namin na ipasa ito noong 2015? Wala naman kaming pera, wala naman kaming lahat, capability. Kasi lahat po, yan, mamaya sa bandang huli, kukwento ko sa inyo, na lahat yan may kapalit. May kapalit. Mamaya, tuloy muna tayo rito para sa kanyang kwento. Kasi mag-aamyenda ho tayo 7920, dapat alam mo natin sikreto kung paano natin amyendahan. At kakailanganin ko ho tulong nyo. So, nako para Republic Act 7920, way back February 24, 1995,
Yan po. The NACO provided a more responsive and comprehensive regulation for the practice of licensing registration of electrical engineer and electrician. Yung Article 1, more on definition. Alam na naman natin yan. Hopefully, alam na natin. Consultation, design, supervision, erection, kasama pala erection, supervision, operation, and maintenance, supervision, manufacturing, teaching of electrical engineering, and taking charge of the sale, kasama yung sale. Anyway, this is the definition. Siyempre, pag dinefine mo yan, papasok kayo sa batas. Sasabihin niya kung anong section, anong article, yan. The electric supply equipment is produced, yan. Dinefine niya na ngayon, di ba? Electric plant, power plant, substation, electric system, voltage, kVA, kilowatt, utilization. Ang hindi na-define dito, yung demand, yung demand factor, Saka parang wala rin yata dito yung definition ng power factor kasi we are now on the PCC world. Ibig sabihin, dapat na-define na rin yung mga gano'n, yung power factor, no? Yung mga regulation, dapat tingnan natin to. Dito kasama yung watercraft, any water boy of units will design and build to have an electric plant. Yan. Kaya kasama dyan yung even locomotive, yung LRT, MRT kasama. Nandyan. Ngayon, doon sa watercraft, katulad ng binanggit ko sa inyo kanina, anong panahon ni Mandy, kaya nilagyan ng master kasi nga because of the watercraft. But now, meron na ho silang sariling batas na hindi na masyadong ino-honor yung master electrician natin that they have to undergo another licensure exam para yung mga seaman natin na electrician makasakay sa barko. Ito, tingnan natin ito para yung ating mga kasama master electrician hindi tawag doon? Hindi raw sila makasakay, daming hinahanap, bla bla bla. Nung panahon ni Mandy, ang daling sumakay basta master electrician ka. Kaya dapat pag-aralan natin ito kung paano natin gagawin para ma-repeal yung requirement nila. Kasi ang usapan kung sino huling batas yung masusunod. Kasi lalagyan natin ang repealing cause Ngayon dito sa addendum natin, para hindi na magulo, sasama ho natin itong regulation sa solar or renewable power. No? And sasama na rin natin yung FDAS. Ngayon, sabi lang, fire detection alarm system, pwede pa ho natin palawakin yan, yung tinatawag natin sa all gases like methane, carbon monoxide, smoke extraction. Wala ho kasi naghahanda. In fact, yung smoke extraction po, wala ho tayong code niya. Sa Amerika lang meron yan. Like what happened to Resort World, nangyari ho doon, yung carbon monoxide, di mo nakikita, hinigop ng air handling unit o ng aircon, binato sa ibang room, kaya sila namatay. So with all this thing, actually lahat po yan, akala nila mechanical, but there is ang portion dapat natin yung tinatawag nating control. How to detect all this thing para mag-activate yan. So kuryente lahat magpapatakbo kahit mechanical siya. Even sabihin na natin fire damper, hindi naman magsasara fire damper kung walang electrical. Hindi naman siya kikibaw. So para ba sinabi natin, lahat ng bagay sa mundong ibabaw nito kailangan kuryente. Yun ang tingnan natin ngayon. At samantalahin natin ang pagkakataon dahil magkakaroon tayo ng oportunidad na maamyendahan natin itong ating RA 7920. Kaya kailangan ko maraming katulong dito. Hindi ko kayang mag-isa to. Yan. Board of Electrical Engineering, composition ng board, sabi dito, the Board of Electrical Engineering after prepared board should be, ganyan, 3 sila, isang chairman, 2 member. Alam natin yon. Ngayon, marami nagtatanong, sir, bakit dadalawa sila? Hindi ko kayang sagutin sa mahabang panahon. Basta ngayon, dadalawa sila, wala yung pangatlo. Siguro baka namang maglalagay sila later on. Yan. Power and duties of the board. Yan. Tingnan natin kung anong mga pwede pa natin dagdag na kanilang kapangyarihan
para may regulate natin lahat yung tinatawag nating yung mga katanungan natin kanina doon sa part 1 presentation. So, yan. Okay? Oh, tingnan natin yan. Re-reviewin natin yan. Ngayon, may nakita akong tanong dito kanina. Mabilis lang ito. Nangangalahati na tayo eh. Power of the board tayo. Nandun tayo sa board. Ano? Yung board of examiner tayo. Itong inaano kong to. Tingnan natin kung ano. Qualification of board member. Nandyan po yan. Wala yung sinabing taon. Ako, 74. Siguro pwede pa ako mag-apply kasi wala naman sinabing age limit. Eh. Sabi dito, at least 35 eh. Payag ba kayo? Pwede ba akong mag-apply? Yan. Apply tayo. Yung nakita kong tanong kanina, yung term of office. Yung term of office po, under Republic Act 7920, 3 years, but may be reappointed for second term. Ngayon, sila yata ilang term na. Anyway, matagal na rin sila. Kasi po, ayoko sanang kwento sa inyo. Ang kwento ko kasi sa PRC, under mo yung tinatawag natin Executive Order 496. Ang sinasabi kasi doon, ino-nominate ka ng ng APO, hindi ba? Pag nominate ka ng APO, within 30 days magkakaroon sila ng press release. After the press release, hihingan sila ng mga kung ano ng mga dokumento, hihingan sila. Pagkatapos ng mahinga sila, wala nang sinabi kung kailan sila uli magpa-process. Yun ang isang problema doon sa EO 496. Ang sinabi lang doon, pag sinadmit na yung mga nominees, immediately, 30 days notice, dapat mag-press release sila ng mga nominees. Yun po ang sinasabi ng EO 496. Tsaka yung mga committee ng EO 496, dapat po yung mga dating former president, yung recent na 5. Hindi po yung basta na lang kung sino ituturo, yun po sinasabi ng batas. Kaya yung sa CBL natin, nilagay na rin natin yon as a standing committee. Yung sinasabi kung sino dapat mag-select na ipadadala sa PRC. Ang problema yung sa PRC nga, ang sinasabi doon, walang deadline eh. Masyadong kaya siguro alam niyo naman, yung hindi lang sa atin, sa other industry, ang tatagal na ho nila, no? Ang napalitin yata mechanical, electronics, but other mga civil engineer, matagal na rin, wala rin sila napapalitan because wala naman sinabing batas na at certain period palitan na yung sumusobra na sa panahon, the second term. That's the problem. Ngayon, sa vacancies naman po, pag sa board, actually, kamukha kayo, may bakanting isa to be filled up by the President. Presidential appointee po yan. Recommended by the Commissioner who are chosen from the list of nominee submitted by integrated and the ward and accredited association for an expired term only. Kung kukunin yung literally ito, ibig sabihin, dinominate ka ng IIE integrated, dinominate ka ng IIE, pero may salitang N eh. So, kailangan pa accredited organization. Sa atin, sa electrical, ano ba mga accredited organization? UPEP, pwede ho yan. Tapos ano pa, yung PAME, Philippine Association Mechanic, Master Electrician, pwede po yan. Meron pa yata switch. Meron pang spec. So, there are also accredited association for an allied industry. Actually, allied industry, yung sinasabi ng batas na ngayon. So, kaya kung IIE lang nag-nominate sa iyo, pwede ka ma-technical kasi kailangan mo pa ng second nomination from accredited association with other allied industry. Kaya dito sa pagbabago, tignan po natin yan. Sa akin, kay Mandy pwede sanang mag-apply ka sa board kung may bakante. Yung hindi ko alam, pag-uusapan pa natin ito kung lahat, kung pwede ba 5 PE mag-sasign para ma-endorse, no? Ma-endorse yung nominees. Kasi or any reportable organization, i-identify natin to. Why? Kasi pag nakainitan ka nitong integrated, tsaka nito accredited, kahit qualified ka, hindi ka na manonominate, di ba? Oh, that's the issue with this particular
Law of 7920 that lumalabas parang may sole authority ang APO or APO to nominate because of EO 496. Ang sabi ko nga, kahit may executive order yan, pag binago mo ito, mariripil yun, yung sinasabi doon. Kasi nga, maglalagay tayo ng repealing clause. So, pag-aralan po natin ito, yung sasali sa akin sa committee, tingnan natin kung ano maganda. O ganyan na lang, di ba? So, isa yan sa ating titingnan. Yan. Ayan, sa board pa rin ho yan eh. Ngayon, examination and registration. Ayan, ayan, ganyan. Alam naman natin yan. Alam na natin yan. Para makapagtanungan na ho tayo. Dahil yan, foreign professional. Ano pa yung holding of examination. Examiner practice preliminary should be given twice a year in the city of Manila under places on date that the board may recommend for determination of scheduling or other places, no? The board shall schedule interview, examination for every applicant for registration as PE. Ang sabi dito, the board shall schedule interview, oral examination for every applicant for registration. Yan po, para maging PE ka, yan ang kailangan lang. No, ma-interview ka, gawa ka ng the qualified applicant for ito, qualification of applicant for registration. For any person apply for professional sa PE po, sinabi sa PE, citizen of the Philippines, good reputation, has no convicted offense involving moral turpitude, BSE ka, is a registered electrical engineer for valid for certificate with 4 years. Ito yung kanina tinitingnan natin yung 4 years na yan eh. Pag-aralan natin ng yung mga sasali sa committee. Yan. Yung qualification for assistant, madali na ho yan. Alam natin yung problema dyan. Pagka-graduate, pwede ka na mag-exam. Ngayon, at least 18 eh. Nung panahon ni Mandy, 23 di ba? 23. Yan. Kaya, pag wala ka pang 23, kahit nag-board exam ka na, hindi pa ma-release yan. Ayan. Technical background, okay. PEE, certified experience, technical paper, record of experience, certificate signed by 3 PEE. So, ito lang naman kung titingnan natin, sa PEE pala, sa ating batas, certified experience record, tapos may interview, technical paper, yan. Yan yung RA 7120. Tingnan natin, pwede natin i-apply yung mga nangyayari, may mga mentoring, may mga requirement, baka pwede na natin isama, no? Dito sa batas. The applicant must obtain the mark on experience record on the technical report on the quality of registration. Yan. REE, yan, REE, yan. Registered Master Electrician, ako, ito po. Dapat ito ating reviewin eh. Ngayon, sa batas kasi natin, yung REE, yung BSE na nakagraduate, nakakakuha sila ng Master Electrician sinasabay ho nila eh. Sinasabay. Tingnan natin kung yung mga bagong graduate ba, ma-qualified silang kumuha agad ng Master Electrician. Pangalawa, tingnan din natin yung mga examination for Master Electrician. Ito ba'y tamang examination? Kung baga sa marunong ba silang bumasa ng mga, gumawa kahit simple ladder diagram, sabi mo ng star stop, y delta, y so forth, mga ganun. Saka, baka kinakailangan natin dito sa Master Electrician, iba-ibang kategory. May Master Electrician na umakit sa postes, like sa co-op. Hindi ba, marami tayong mga electrician na sa co-op, hindi naman sila mga Master Electrician, wala namang kinalaman to kasi nakakabit sila doon. So, meron naman Master Electrician na doon sa industry, sa manufacturing plant. Meron namang electrician doon sa bahay, lamang siya. Yun. So, napakagandang tingnan po natin yung scope examination or even the level ng Master Electrician. For example, Electrician 1, examination, Electrician 2 and 3, and so forth. Dapat ma-review natin yon. Tingnan natin. Bakit yung mga BSc nakakapasa, yung mga dapat
maging master electrician, hindi makapasa. Ano ba ang binibigay na pagsusulit o examination, di ba? Electrical component, tingnan yung, ano, yung maintenance and repair description procedure, ito binibigay. Paano mo makakwalified ngayon ito sa, sa mga kumukuha ng RME, test equipment, yan. Di ba? Ngayon, sa test equipment, marami naman tayong test equipment na ginagamit. Meron tayong pang over potential o pang high pot, ganyan. At meron din tayong marunong ba silang bumasa, mag-interpret ng yung result ng mga test equipment na ginamit niya. Dapat alam ito ng depende sa master electrician kung anong field ang papasukan niya. Kung sa industry, sa commercial, institutional, o power plant. So dapat ito ang isa nating titingnan, hindi basta master electrician. Kaya kamukha yung ating mga electrician sa mga yung watercraft sa LRT, tingnan natin para at least may ngipin tayo na ipaglaban natin na ito specialization niya. Specialization niya doon sa barko. Specialization niya doon sa locomotive o sa mga MRT, LRT. Yan. PEC 1 and 2. Oh, PEC 2, alam naman natin sa labas yun. PEC 1. Dito, tingnan natin. Kailangan ba ng master electrician? Siyempre, alam niya yung knowledge. Ang electrician naman sa PEC 1, dapat ang sinusunod niya lang dito kung anong ginawang drawing saka yung workmanship, more on workmanship. Kasi under dito sa PEC part 1 natin, talagang safety nakasaad doon. Pero sino ba gumagawa ng design? Siya ba? Di ba? Nandoon yung sizes ng mga ng mga breaker, while everything, i-execute niya yun. So doing execution, siguro sa PEC 1, meron konting-konti lang. Ano pa? Number of question, rating, oath ng RME. Tingnan natin. Integration of electrical engineering profession. The electrical engineering profession shall be integrated. Kaya may IIE, I po tayo. Accredited, integrated professional organization. Sa PRC Modernization Act, dalawa po yung APO saka IPO. Tayo po IPO, no? Kaya yung IPO, pwede rin siyang ng APO. Pwede mag-apply. Even PAMI, they can apply for APO. Or UPEP, they can apply for APO. Because ang IPO is the IIE. Diba? SEAL, yan. Tingnan natin. Ngayon, meron yata mubang PRC o Board of Electrical Engineering na yung SEAL, magkaroon na ng QR code, siguro testing among ourselves kasi wala sa batas, hindi mo pwede pa-implement. Yung diniscuss ni Chairman Mapili na yung mga PE magkaroon ng QR code. Napakaganda ng kanyang sinabi na yung QR code among ourselves, magka-trial tayo kasi sa PESA ngayon, sa PESA, meron naka-online ho sila sa PRC kaya tinitingnan nila yung mga bogus sa signature kung talaga nakaregister yan, kung patay na o buhay pa. But with the QR code, ma-develop sana ito. Baka pwede na natin isama rin dito. At nakikipag-ugnayan tayo sa Board of Electrical Engineering kung ano pa kanila maisa-suggest na gusto nilang gawin, isama na ho natin dito. Diba? Yeah. Revocation. Nako. To revocation, registration, suspension from practice of profession, the board shall have the power, has the power, upon notice of hearing the board candidate is certificate to suspend from the practice of profession or reprimand cause specified the preceding section for the use of perpetration of fraud or deceit, obtaining certificate of registration. Siyempre, negligence, incompetence, unprofessional, dishonorable conduct, violation of this act, at kasama na rin. Dito ay tinatawag na board ay yung Code of Ethics. Ibig sabihin, kung nag-violate ka ng Code of Ethics, pwede ho kayo ma-reprimand, pwede rin ho kayong ma-revoke. Depende kung ano ba yung Code of Ethics na binviolate mo. So, mabigat, di ba? Kunyari, nanakit ka,
ng kapwa mo professional. Nasa code ba yun of ethics? Di ba? Mga ganon. It shall be sufficient ground for revocation of issue of person under this act, suspension from practice of profession, unprofessional, or dishonorable conduct. Yan. The decision, yan. Pwede naman na ano, ano pa. The rule of the commission and the business administration shall govern the procedure of conduct of the business investigation before the board. The respondent shall have the right to speedy public hearing and to confront and cross-examine witnesses against him. Parang yung forfeit sa speedy, forfeit, ano, forfeit, yata, it's speedment. Parang parehas lang sila, no? Reuse issuance of revoked certificate, pwede naman pala, mag-appeal ka, no? Sundry provision of the practice of, ano, baka wet dry na ito. Just kidding. Field of practice, no? Ito dapat ating tingnan maigi katulad ng sinabi ko nung panahon ni Mandy. Kasi nung panahon naman ni Mandy, na ano lang yan puro bultahe. Ang isang kwento, hindi ko alam kung totoo ito, basta isang kwento nung panahon ni Mandy, ang sabi, kaya daw binago, kasi ang RMA nakakapirma, ang assistant associate nakakapirma. Ngayon, dahil tayo usapan, parang ano lang, 10 outlet o 20 outlet o certain KVA, minsan, ano na, building na condominium na pinirma naman sa electrician, nakakalusot. Ngayon, nalagyan lang ng konting tansyan, may seal, kinapa, may dry seal ng tansyan, ayos na. So sa madaling sabi, kwento lang naman ho yun. Kasi nga, kaya daw ito isang ginawang justification, kaya binago yung RA 184. Yan. Dapat dito, with limitation, operation, and plano. Sa akin po, dapat meron tayong limitation. Hindi basta yung katulad ng RE, dire-diretso na, di ba? Yan. With limitation also, lahat. Yan. Yan. Prohibition. Dito, signed document involving electric design, plan, technical specification, violation, bakit na po yan? Ito po ang aking sagot doon sa employability na sana magkaroon dito sa ating proposed amendment na yung tinatawag nating similar to STE. Pinula ko lang yan sa kanilang pag-usapan, part-time or full-time. In that case, kamukha ginawa ng mechanical, nagkaroon sila ng board resolution na inalaw nila yung PME maging consultant ng mga building, pero inabuso naman inabuso. May mga abuse na naging pera-pera yata sabihin natin. I don't know. Pero question mark naman yun daw. Ngayon, dito sa ating gagawin batas, alam niyo naman yung ruling sa PCAB Pag ikaw nag-STE, hindi ka na makalipat sa iba. Yan. Ngayon, tingnan natin paano natin i-apply yung concept ng STE dito sa ating batas so that yung mga kababayan natin nasa ibang bansa, pagbalik dito, meron pa siyang matatrabaho kasi ang gagaling naman nila yun. Tapos sayang naman yung kaalaman nila. Hindi na sila tatanggapin gawa ng may edad na katulad ni Mandy, di ba? So, pwede pa pala palang magtrabaho. Parang katulad ko, alam niyo na, nakakadami pa po tayo di ba? Kahit pa paano, ng customer, consultancy pala. So, tingnan natin ito kung pwede natin ilagay yung sort of style ng SGE or part-time or full-time with yung kanya-kanyang capacity na personal required. In so doing, hindi na ho tayo mamumroblema in regards to safety. Kasi ginawa itong batas na ito, gawa ng safety consideration, di ba? So, yan. Opinion ko ito, Baka sabihin nyo sa lalak, hindi po. Tapos dito, yung mga capacity, pag-aralan natin yung field of practice, lahat, everything, kung hanggang saan ba. Kasi dito, nung panahon ni Mandy, bultahe lang. Ngayon, panahon ni Kuya Joby, may 500 kVA na Yung sinasabi, di ba? So, it's about time to study again. Yeah. Preparation of plan,
Yan. Posting of certificate, a certificate of specialty. Dito, certificate of specialty because yung sa atin sa yung ngayon sa PRC, yung career progression nila, yung PE, hindi ko alam, equivalent na daw yan ng parang master degree. Tapos pag yung fellow ka, katulad ko, Pilyo, ay fellow pala, equivalent na raw yan ng PhD. So with that, kinakailangan palakasin natin itong batas doon sa specialty para yung gustong maging fellow o gustong maging PE, ma-align dito sa tinatawag natin doon sa reciprocity agreement natin with other countries. No? Ano siya, yung tinatawag kaya ngayon, marami, almost all the, tawag dito, almost all the discipline, meron silang mga, mga career progression. So, yan ang Yung foreign reciprocity, nandiyan na po yan. Because we are a member country ng ating ASEAN, kaya tayo may mga ACPE, no? Enforcement of the law, penalty. Ang penalty, 50,000. Sige, magkasala na ako. Mura lang pala di ba? 10,000, ganyan. Article 5, transitory provision, wala na ho yan. Ngayon, final provision, repealing clause, katulad ng sinasabi ko, sa repealing clause, yung agricultural engineer and other law na mayroon magkakaroon ng conflict dito, atin ang i-repeal. Nalakpasan ko yata yung section 33, yung field of practice 500 watts. At least aware naman tayo doon, di ba? So, ganon. So, mabilis lang ito. Siguro, mas marami ang tanungan basta lahat ng for further inclusion. So approve by yan. Ngayon, tutuloy ko yung kwento ko kanina. Paano ba natin maipapasa itong ating gustong mangyari? Hindi ko ganun kadali ang magkumuha ng sponsor sa Congress. Kahit yung there are 20 member ng Civil Service Committee doon sa amin sa Master Plumber po, ang ginawa namin doon, tuloy ko yung kwento, ang nag-sponsor 2015, umabot kami sa plenary, si Congressman Noglares ang naging sponsor sa amin na hindi gumagalaw. All of a sudden, bigla kami pinatawag ni Congressman Noglares, humingi siya ng pabor. Re-election siya doon sa Davao as congressman sa 2015. Sabi niya, turuan yung mga bata dito ng mga matutong magtubero at magkaroon ng certificate ng TESDA. Yun po yung hiningin kapalit sa amin. Isang buwan nung kami bumibiyahe doon, gastos namin yung aeroplano, hotel, everything, nakapag-graduate kami ng TESDA. Kaya nung mag-hearing na sa Congress, yung first lady, ang dami ho. At gumawa na kami ng mga sulat for every congressman, nag-imingi kami ng suporta. Bawat isa, kumakato kami sa mga pinto ng mga congressman at may mga suplado, may mabait, may ganyan, may mga sekretary, may mga, sabi pa, magkano gusto niyo yung donasyon? Hindi po, ito lang kailangan namin suporta sa aming proposed bill. Okay? So in so doing, naikalat na namin yon. So nag-first reading, ang dami. Kompleto, 24. Ang dami, ang ingay. Doon yung sanitary engineer and so forth. Maingay, sabi. So natapos sa first reading, may mga nag-object, kanyang paliwanagan. Nung sabi ni Tambunting, siya yung committee chairman, okay, Congressman Nograles, take charge ka na. Ikaw mag-handle ang technical working group. Pagdating doon sa technical working group, nandun na naman yung sanitary engineer. No? So, yung sanitary engineer, magulo na naman sila. Magulo na naman sila. Sandali po. Magulo na naman, magulo na naman yung sanitary engineer. So, so doing, ang ginawa ni Congressman Nograles, binuli niya yung mga sanitary engineer hanggang sa mag-walk out, no? So, na mag-walk out sila, kaya nung second reading namin, anong third and final reading na, tatatlo na lang. Ipupuk ko na, final version na, sabi ni Tambundig, is there any quorum? Dadalawa mati, si Congressman Nogales, saka si Congressman Belina Escudero, yung co-sponsor. Sabi ni Congressman Nogales, I move to defer the quorum. Is there any second? Of course, there is.
kay Abilina. So, second motion. So, tinuloy. Hanggang sa dumating na yung punto na i-adapt na. Nagreklamo yung sanitary engineer. Ano? Motion for reconsideration. Sabi ni Stambunting, you don't have any right to make a motion. You are not a congressman. Sabi ganon. Tapos, ang sumunod na ng kwento, Congressman Noglares, ito bang mga ito inakonsulta mo? Ay, sabi, opo, sa Asher, yes. Kaya lang binuli, nag-walk out. Kaya during the hearing, nag-walk out din sila. No? So, kailangan talaga makakuha ho tayo ng i-sponsor sa atin na ilalaban tayo hanggang sa huling sandali. Tatlo lang ho sila out of 24. Tapos matapos ho noon, yun, tumuloy-tuloy na hanggang kami sa plenary. Hindi siya naging plumbing engineer kasi merong version sa Senate, pinagpile. Maghihiring pa uli doon. So, maghihiring pa uli doon. Pagdating namin doon, sabi ni Senator Trillanes, is there any objection to the proposed law? Nag-opposition secretary. Ang sabi ni Senator Trillanes, may opposition pala eh. Bumalik na lang kayo pag nagkasundo kayo. Anong message ko binibigay sa inyo? Sana, kung magpapail ho tayo ng amendment ng bill, isa lang. Huwag masyadong marami. At huwag tayo magpapail sa Senate. So yung inang pinalalating kong message sa inyo, na sana makakuha ho tayo ng tinatawag na maging sponsor sa atin, na mag-represent para kung gusto natin baguhin yung ating batas, na hindi ilalaban tayo na hanggang huling sandali. At kung kailangan lahat yan, hindi natin kayang milyon-milyon. Tsaka pangalawa, yung secretariat, makapaluyan. Mga isang kulang-kulang kalating metro yung mga nakatambak for hearing yan. Kung ikaw na si ilalim, paano iibabaw yun? Kami, nagre-regalo kami kung ano, may golf club, pagpasko, mansanas, ubas, lahat ganyan. So, part po yun ng tinatawag na para umibabaw yung papel mo. So, kung pag-uusapan, paano natin namin itong ating batas, tutulong po ako. At dahil sa because of my experience, how to do it, we can do it. At magtulong-tulong tayo. At panahon na para yung ating RA 7920, katulad ng binanggit ko na dapat natin ipasok para ma-repeal yung mga encroachment and overlapping, magawa ho natin. Yan. Umano po tayo na makakatulong na mag-sponsor sa atin na pwedeng mag-sponsor na lumaban ho sa atin hanggang sa huling sandali at para kung gusto natin maipasa. Yun po ang ano. Tapos na ho tayo ng ating palatuntunan at pwede ko na ho sagutin lahat ng yung katanungan. Thank you very much, Sir Engineer Sir Mandy, no, for the presentation. So, we have consolidated lang, sir, yung mga questions na na-raise sa chat box natin, sir, no? So, sige, sir. Okay, we have a question here from Engineer Reggie Kachin. Ito na pa. So, ang question niya, sir, is in RA 7920, Section 34, preparation of plans, supervision, installation, application of... ito, sorry. Ito pala sa taas. Ito ba? How po is the law strictly be implemented? Because in our society or country, we notice that some other trades, like for example, architects and other engineering fields, can also do the electrical designs by doing, by preparing it and have it signed and sealed by PE. So he is questioning, sir, if how will this be maaagapan po, which is currently nangyayari po, no, sa tunay na buhay, no. Yes, actually it's happening. Doon nung panahon ni Mandy presentation ko, sa Amerika po, meron akong pinaliwanag na EIT, Electrical in Training, saka PE, Professional Engineer. Doon sa EIT, nakalagay ho talaga doon, talagang yung prohibition niya doon sa gumawa yung ibang disiplina sa tinatanong niya. Ngayon, ang tanong, paano natin masusuheto? Sa akin ng palagay, opinion ko, baka pwede natin ilagay ito sa ethics, no? Kasi parang unethical yun di ba? Igawa na iba, pirma ka lang ng pirma, so baka pwede yon sa ethics. Kasi nandyan na yun sa batas
But you cannot stop them. Yung mga mag-design ng iba at pipirma ng PE, how do you stop? Wala naman sa batas na sinasabi yung question niya. But we can do that on our proposed amendment. Pwede ho yun. Baka sa ethics pa lang pwede na. So marami ho tayo dapat implement. Ang tanong nga, iyan ba yun na sa batas? Any issue, you have to go back to the existing law. Yeah. Di ba? Okay? Okay po, Sir Mandy. Ayan. So, another question po from Sir Bobby Ocampo. So, question po niya is it part of LILAC to suggest IRR for all sections of RA 7920? Actually, legislation na per committee ang lalaki, no? So definitely, yung IIR, kasi yung IIR mo, implementing rules and regulation, you have to bound by the law. It should not be contrary what is written on the law. Ina-elaborate mo lang, kung nangyari ano mo ito magsasign, tapos doon sa IIR mo, kung sino-sino sa palagagawa at magsasign. So, yes, yung LELAC pwede mag-initiate but it has to pass to all proper channel, no? Kamukha ng ginawa namin sa bylaws na amendment, I seek board resolution, pinadala ko sa board, tapos susunod ratification, and during the ratification process, yes or no. Yun po ang ratification, who are in favor, who are not in favor. Yung tanong ni Bobby, yung IIR, pwede rin natin gawin yun. Pwede natin gawin kung sino may gusto sa kami na ganun lang. Hindi, wala nang ano. But sabi ko nga, I'm soliciting more member on this particular committee para tulungan ako. Hindi ko po kaya mag-isa to. Kaya po, si Bobby, maaaring imbatahan natin yan. Sama natin kasi marami rin mga opinion si Bobby, di ba? Okay? Yes, Sir Mandy. Thank you dun, sir, sa answer niyo po sa question. Another question po from Sir Ariel Pineda. I think this was mentioned already dun sa discussion niyo, but to emphasize lang po yung question. Is the BEE position and term mentioned in this law? If yes, what is the term limit of BEE? If not, thank you. Oo. Sabi ko nga, term limit under the law may be reappointed by another term or maximum of 6 years. But the problem is na yung tinatawag natin Executive Order 496 na kahit ipadala na yung nominees, kung hindi ho sila umaksyon, yun ang problema. Di ba? So ngayon, may role din dito ang ating organization. They can do some follow-up sana. Di ba? Nagpadala kami, ano ba nangyari doon sa aming pinadala? That's a role of our organization to follow up what they have done. Di ba? Nagpadala kami, ano na ba? Parang ganon. Sa edad kong ito, sa tagal kong ito, wala pa yata nangyari nang magpadala. Pinadala namin. Tapos na ang kwento, period. Wala yata nagpapalop ng sa ating organization o yung pinadala yung nominees, pinalo up nila. Kaya ganon ang problema. Kaya ngayon, with all this lesson I learned from na kung ano nangyari, probably yung BOG, nandiyan naman si Kuya Joby Tagatak, siguro you can address now to the board yung mga nominees na pinadala recently, baka pwede kayo mag-follow up sa KRC. That's your role. Because you are the one na nag-endorse o nagpadala ng mga nominees, may karapatan nun naman kayo siguro magtanong. Pero yung mga nominado, wala siguro karapatan magtanong sa PRC. Hoy, ano na ba kayo? Parang gano'n, di ba? I believe that's tamang protocol. Okay? Yes, Sir Mandy, thank you po for that answer po. And another question po from Sir Mark Angelo. So, clarification lang, sir. So, what happened to the previously recommended provisions and amendments to the RA 7920 as initiated by IIEE? Back to zero. Wala na po ngayon. Wala na nakapwede ngayon sa Congress, sa Senate. Wala na. Wala na. Pag hindi mo natapos sa 19 Congress, lahat yan zero na. Back to zero ka. Ganyan pa paggawa ng batas. Pwede mo i-refile kung gusto mo o yung isang smart people, nag-file siya ng kanya.
Kaya ayoko doon sana sabihin sa inyo, pag yung, say kunyari, ang IAE nag-file, merong isang smart people na gustong guluhin, magpa-file yan eh. Meron siya kaibigan congressman, so naging dalawa. Meron pa isang siraulo. O, may kaibigan congressman, nag-file uli siya. Tatlo na ang bersyon. Naku, ang tagalo niyan. I-harmonize yan. Yan. Kaya keep on talking even though sa aking mga ibang sa Master Plummer nga, sabi ko, huwag kayo magpa-file. Isa lang, pag-usapan natin. Magkasundo tayo. Tapos doon sa congressional hearing, doon tayo magtalo-talo sa isang bill. Kung ano gusto nyo, kung ano gusto nyo baguhin. Di ba? Huwag yung gusto mo, siya mong ipapile. Yan. Okay? Wala na Yes, Sir po. Mandy. Zero lahat na. Mm. Happy, sir. Let's entertain other questions po. Yan, from Engineer Reggie Kachin. Hi, sir. Having signed and sealed by professionals right now are easily fine by making the one who signed and sealed the plans be the one also be under supervision, especially in applying permits document issued by municipality. The big question is that why do other trades can easily manipulate our own professions by doing the design in electrical field? Yun na nga, sinagot ko na po kanina yon. Sabi ko nga, wala naman nagbabawal sa batas na kung sino ang gumawa. Ano? Dahil ikaw naman responsible for the next 15 years na PEE. Wala mong batas na nagbabawal na gumawa ka ng isang bagay, mag-design ka, hindi mo naman pinirmahan. Ngayon, ano solusyon natin kung talagang ganun ang concern natin? Sabi ko, baka pwede natin ilagay sa ethics muna, mabilisan. Baguhin natin yung professional ethics natin at pwede rin naman sa batas, all plans has to be done by PE. Di ba? So pag nakakita tayo ng problema, they're violating the law. Na gumagawa na iba, ikaw ang pumipirma. So yun ang isang pwede natin gawin sa proposed amendment. That all plan has to be done by the PE, yun, and sign and seal. Parang ganun. Or all sa plan has to be done by certain trade, blah, blah, blah. O, di ba? Ganon. Sasabihin natin sa batas. Sa ngayon, wala tayong magagawa. Yun. Okay? Thank you, Sir Mandy, for that answer po. Yan. Another question po from Engineer Rolando Jain. In the upcoming amendment of the law, is there any consideration space for REE who has been in 20 to 30 years continuous practice to automatically be a PEE, since the only difference is sign and seal? Okay, noted po iyan at titingnan. Actually, meron naman tayo ETF na tinatawag eh, di ba? Kung hindi siya nakagraduate, pwede ka naman pumunta sa ETF para maging engineer ka eh. Yun, not necessarily na, kaya siguro kinilate yung TF so that those mga hindi bachelor, BS graduate, they can go with electrical engineering. Para isang taon lang ho yata yun eh, parang ganun eh. And you can take the board examination kung talagang 20 years experience ka na. But anyway, your remarks has been noted, no? Kasi ako nga yung chairman ng LELA. Siguro ite-take up namin ito. Thank you for that remarks. Yes, Sir Mandy. But I think the question, sir, for yung ni Sir Rolando is for PEE, sir. Kung meron po bang automatic na magiging PEE if you have an experience of 20 to 30 years po? Wala po sa batas. Walang automatic ang batas. Wala po. Sige po. Sige, sir. We have another question po from Engineer Roselyn Factor. I think this was asked during your presentation po on, I think this is for penalty. So how about assuming the works of an PEE, REE, or RME but not even license of the above mentioned, especially in the government practice? Pakiulit nga po. Yan po, yun po. Yung question niyo po kasi I think this is related on the penalty po siguro or yung non-compliance in the law. Yeah. Yung assuming the works of Oo. an PEE. Yung mga penalties provision, siguro titingnan din natin yan, no?
Kasi parang mababaw no, di ba? So, tingnan natin. Ninonote ko naman lahat yung kanilang mga concern, don't worry. No? Ito, nagsusulat po ako. At para katapos sa ating bylaws, ito naman ang ating uupuan at iimbitahan ko kayo. Mga, ano. Si Bobby yata nagtataas ng kamay. Pagsalitain kaya natin si Bobby. I-unmute natin si Bobby. Okay, Naka-mute si sir. Bobby. Sige po. Naka-mute yata si Bobby, si Bobby Ocampo. Bigyan lang natin isang tanong tapos iba naman. Okay, sir. I'll ask the committee po to unmute po si Sir Mandy. Ayan, sir, okay na. Okay na, Sir Bobby? Yes, sir, una lang, sir. O, Dun sa sige, sir. section 36, Okay, section 36. Section yes, sir, may 36. requirement na mag-post ng registration Mm, lahat ng building above 50 kVA. okay. So, kung less than 500 kVA, parang IIEE building, Okay. dapat may nakapost, sir, na certificate of registration kung sino in charge sa IIEE building. For Okay. several times sa GMM, sinabi ko na to, sir, pero it seems ayaw sumunod ng IIEE building. Pwede Okay. bang ang LELAC magpasunod sa IIEE building? At kung hindi susunod, pwede bang idemanda kung sino ang in charge dyan para once and for all, by principle of leadership by example, yung IIEE building, sir, mag-comply sa RA 7920. Okay. Yung comment mo has been noted, no? Salamat, Pararating sir. natin. Padala Pwede bang natin itagdagan, ito sa sir? padala natin to sa concerned party because Yes, sir. ito hindi concern ng LELAC, sorry, Bobby ha. Pero concern natin, sir, as IIEE member. Dahil Hindi, dapat sabi building ko, natin, kukumplay yes, sa batas. yes, Diba? noted na ito, noted na. Ayan, sir. Kasi, Salamat, sir. Salamat. noted na ito, noted Isa na. na lang, sir. May question ako regarding dun sa question din regarding mga nagpapapirma, tapos Mhm. pirmahan sinisilang ng PEE. Meron siyang nakalagay sa batas natin na pwedeng tanggalan ng lisensya sa dalawang condition. Number Okay, one, dapat PEE talaga ang gumawa. okay. Yun yung number one. Number two, sir, ginawa yung plano under his immediate supervision. Section 29A yun, sir. Okay, yes. Ibig sabihin ba nun, sir, pwede bang gawa ng IRR yan, sir, na isasubmit ng LILAC sa PRC para once and for all, merong katibayan ang PE na siya talaga gumawa ng plano na pinirmahan niya. Number two, kung ito naman, sir, under the Pagloko immediate... ka number 3 na yan, meron ka ay building, tapos meron number 3 na yan ha. Hindi, sir, yung number two, sir, doon sa requirement, sa section 29B, ay 29A. Ang isang requirement, sir, pwedeng pumirma ang PEE under his immediate supervision. So, ibig sabihin, kung ginawa yan ng REE, isang katibayan na under his immediate supervision yan, papirmahin yung REE, tapos pipirmahan lang ng PEE. Okay, Bobby, your concerns about having an IIR, what is written on the law. Yes, right? sir, yes, sir. Para malinaw, sir, sa ating lahat. Request Dahil, mo, tama, Bobby? yes, sir. Okay. Ang recommendation mo to have an implementing rules and regulation kasi nga under supervision is the word, Yes, magkaroon sir. ng IIR in accordance with the law. Ang Yes, sabi sir. Yes, sir. anything contrary to the law is illegal. But anyway, Tama, sir. Tama po, sir. yung Agree. binanggit mo, noted ko yan. Pero sa Salamat. ngayon, kalimutan muna natin yung IIR, may 11 election na. Humanap na tayo ng ating susuportahan, baguhin na natin yung batas. Lahat ng konsenyo, noted ko, para pag inamyendaan natin, nakasulat na. Pero, Sir Mandy, Ha? sayang kasing opportunity dahil sa ibang municipality, ayaw papirmahin, sir, ang REE. Sinasabi illegal, pero nakalagay nan sa batas, sa Section 27, allowed ang REE, RME, or PE na pumirma ng lahat ng ginawa nila. Alam natin, ngayon, kung sa under supervision, allowed yung RME, REE, supervision, at dinenay ng OBO, gawan Yes, nyo sir. ng black and white, isubmit natin. Kasuhan Sige, sir. natin. Sige, sir. Di ba? Hindi Yes, sir. pwede yung sinabi, dininay para sa master plumber. Yung firma ng master plumber, dininay, sanitary engineer din. Marami na ho kaming
pinanal ng complaint ng mga OBO tungkol doon. Ganun din sana Salamat, sa sir. Salamat. atin. Kung may mga denial, i-document nyo. We will, dapat mabigyan ng action. Hindi ko Oh, yes, sir. sinasabi. Para maging clarify din, sir, kung meron ng specific na IRR, ipapadala na lang namin sa mga OBO para hindi nila i-deny na I-crop, pwede. i-crop mo na lang yung RA 7920, padala mo sa OBO. Pwede na yun. Minsan, sir, may sarili silang interpretation eh. Kaya Anyway, ang solution sige. na nakikita ko, Sige, sir, Bobby. talaga Sige, tama Bobby. sa... Your concern has been noted already. Salamat po, salamat po, sir. Thank you very much, sir. Yung iba, Back to sir, you. kakausapin na lang kita separately para sa Oh, mga sige. suggestions sa pagbabago ng batas kung may Mag-backdo na lang imbitahan tayo. ako, sir. Sa McDo. Sige, sir. Sige, sir. Oh. See you, Sir, sir. See you, sir. Thank Sir, you. Thank you very much, sir. Salamat po. the facilitator, proceed tayo sa iba pa. Yeah. Thank you, Sir Bobby, for that question. So we can still accommodate another question po from Sir Bien Karingal. Hi, Sir Mandy, for the required personnel on Section 33 of RA 7920, 1. Can the licensed electrical practitioner be on the head of Ako pala na-mute. Nawala naka, ako. naka, Oo. Yes, sir. Take 2. Ayan. So we can still accommodate another question from Engineer Bien Karingal. So, hi, Sir Mandy, for the required personnel on Section 33 of RA 7920, first question, can the licensed electrical practitioner be on the head office of the company and not physically present in the facility? And follow-up question, can the licensed electrical practitioner be outsourced from third-party provider or should be an organic or plantilla item in the company? Explicit yung batas, dapat physically nandun ka. In fact, tinanong ko nga kanina yung sa kwento ko, dati ako nga ay corporate engineer na isang malaking property management yan. I'm handling 7 building, no? Kung titingnan mo, kaya ko ba yun? Ako ang corporate engineer. Nasa corporate ako eh. Di ba? So ako yung license doon. So napag-usapan na ho namin yan ni Sir Francis Mapili regarding that yung tanong mo concern mo for the meantime na ano. Pero kung distant location, baka hindi. Ako, kinaya ko yung 7 building tabi-tabi kasi pwede ko siya nakakapunta ako. Meron ako tinawag kasi doon parang SWAT eh. Team, kung may problema, ito tatakbo. So, lahat yun under supervision ko. That's possible. But anyway, yung concern mo na ganon, hindi physically present, titingnan natin sa IIR yung proximity niya ba? Kaya niya bang i-handle yung ganon? Parang yun ang sinasabi mo, parang supervision by online eh. Parang ganon. Because of the, ano, technology, tingin ko, there are many things possible in na kung paano natin yung safety ng ating batas, no? But noted po yan dito, sinusulat ko, titingnan natin kasi nga bound pa lang tayo ng existing law. So, kung ano man nakasulat, doon muna tayo, no? Unless otherwise, magkakaroon ng resolution ng Board of Electrical Engineering na pwede natin gamitin. Yun ang ibig sabihin. Marami na ho silang ginagawa mga border solution regarding yung isa sa mga sinabi mong concern kasi nagawa ho yan ng mechanical na maganda nakasulat na sa batas. Mm. So noted po yung binanggit. Okay? But I cannot say yes or no. But the importante, yung sinasabi natin, safety. Yan. How can we implement? Oh, how can we implement? We have to talk to the doon sa BEE, Board of Electrical Engineering. At ang isa nga dito hindi ko lang binanggit kasi hindi natin alam kung saan makakarating yung ating webinar. Dadalawa ho sila eh. Paano niya matatrabaho buong Pilipinas? How do they get it? So, kailangan dito katulong natin ang IIE. Di ba? Katulong natin ang practitioner. Ang simple terminology is deputization program. Bakit yung mga traffic enforcer nagde-deputize sila ng LTO? Kasi ilang yung LTO eh. We can do that also. So siguro pwede natin naisulat din sa ating proposed amendment na magkaroon ng provision for deputation program. Di ba?
Yan. Deputation program sa solution para natin concern ni Bobby, lahat kayong concern nyo, ma-implement natin yung safety in every place in the workplace, sa lahat ng establishmento. Kaya nagkakaroon ng IIA ngayon visitation, di ba? Pero hanggang doon sa visitation, sasabihin lang yung ganito, ganito. But if you are deputized, you can ask them to comply. Tsaka, gano'n ang ano. Tingnan natin yun, noted yan. Yan. Baka pwede natin isama sa new law yung deputation program. Okay? Copy, Sir Mandy. Another question po from Engineer Darwin Borreo. Can it be added for these amendments that REE can sign as-built drawing for electrical? Alam mo, matagal na yung pinag-iingayan sa social media, RE, RME, bakit kami lang daw nagsasign. Pag-usapan natin in the tamang forum with the all committee. Hindi ko po masasagot ngayon yan kasi nag-iisa ako. Pero pag marami na tayong sumasagot at nakita na natin lahat, tingnan natin kung anong ating magagawa, di ba? But special capacity, hindi ko kaya sagutin yun. Bakit kami lang napirma? Kasi nga, ako nung panahon ni Mandy, sabi ko nga, panahon ni Mandy, RME, associate, RE, assistant, nakakapirma sa kaprasong papel eh. Oh, nung panahon ni Pwede Mandy. matulungan kita, Sir Mandy? Sino yun? Sino yun? Bani po, Joven Tagatag po, Governor. Oh, sige, go. Yeah, ano ba yung tanong po nila, Mr. Moderator? Yung sinasabi niya, yung mag-sign daw ang RE or For what? RME. For what? For Is it a as-built design plan, sir. or is it a certification? As mentioned, Can sir, you as-built clarify? drawing. Ah? As-built drawing, sir, for electrical. As-built drawing. O kung hindi kailangan lang sign and seal, PE lang. pero mo yan i-design and then i-update mo yung design na kailangan talaga ay PE to certify it, validate it, that the design itself or the updated design is really needed by the end user, that's a sign and seal natural. Pero kung certification lang na about mga mga evaluation or what, by batas, yes, possible yon. Pero kung design yan, na seselyon mo because, again, with respect to the design, hindi pa pwede nga i-per batas. Very simple yan. Huwag natin pahirapan yung batas. Lahat tayo, we came from college, napag-aralan natin itong IS 7920. Huwag natin gawing complicated yung batas po natin. Ayun po, over to you, Mr. Moderator and Sir Mandy. Oo, Thank tama. Yun na nga yun. Okay. Thank you for the help. Ayan. Thank you, Sir Joven and Sir Mandy. Another question po from Engineer Kenneth Solis. Kailan ma-revise ang RA 7920? Pag-iiwanan na daw po ang RME sa batas. Naipaliwanag ko na po kanina paano ginagawa ang batas. Kaya yung kailan, hindi ko po alam. Yeah, can I amplify further also or share note for that? Sige, sir. Sino po yung nagsabi po na napag-iwanan na yung batas na RA 7920? If that's the opinion of our member, I think for me, it's hindi na pag-iwanan. A matter of there are some changes that we need to inject wherein ano yung nangyayari sa technology and what is really happening. There's no such naiwanan na batas kasi as long as active po yan, batas yan. Batas yan. Hindi po napag-iwanan. Perhaps iba yung terminology dapat na gamitin po natin. Hindi po yung napag-iwanan. Yan lang po siguro. Ang ano lang po dyan pa, meron lang tayo nakita na perhaps in our practice, there are some irregularities based from your opinion or based from the opinion of others. But doesn't mean na your opinion is really 100% correct. So kaya yung sagot po ni Sir Mandy, right time, right avenue. Okay? So yun yun. Thank you. Over to you, Mr. Moderator. Thank you, Sir Mandy. Thank you, Sir Bani, for that clarification. Ah, Sir, okay. last question, sir. Sir Mandy.
Sige po, sige po. Sige sir. Patulong Si naman Sir patulong Miguel po natin po naman yung si Kuya Joby. Sir Ron, Okay. Sir, just a point lang doon sa ano, regarding sa RME na napag-iiwanan, no. Actually, to all RMEs no na nandito sa webinar, no. I would like to inform you na sa kada chapter ng ano, no, ng Metro Manila region, we have what we call ano, no, committees, no. So for RME, sa Metro West meron tayong armed committee, no. So lahat ng RME we encourage to join, no, para maging active and to know kung ano yung mga updates, no, dun sa activities natin for RME. So para matanggal natin yung ano, yung sa isip natin, no, na pag-iiwanan, we encourage each and every RME na mag-join para makita ninyo kung ano yung ginagawa ng chapter and IIEE, no, national, para din sa mga registered master electricians natin. So, if you like, no, meron tayong Viber group, Facebook group that you can reach out, no, para maging active tayo. So, yun lang, no, para active lahat ng members natin. Thank Yeah. you very much po. Sir Warren, Sir Mandy Diaz for your ano ba yung definition nila na napag-iwanan ang RME? Can we invite sa ano kung ano yung portion na yon na napag-iwanan ng RME? Ano ba yung ibig sabihin nila na pag-iwanan in terms of training po ba, enhancement of skills or knowledge with respect to what discipline? Marami kasing ano yan avenue that we need to consider with the word na pag-iwanan. Okay, so for me, tayo as practitioner, we cannot say na pag-iwanan tayo because at the end of the day, we are the one really responsible. We will, my term is market ourselves in terms of what is our expertise, no? Kasi nabanggit po kanina, no? Ang daming mga houses or establishments na we can check it, validate their equipment na nandoon, and then we can ask some charges with respect to certifying that their system really is in good condition. Ganon, no? So just to have a clarity on that part na wala pong naiwanan na LEPs bagkus nagtutulungan, okay? And then yung portion na inisip na pag-iwanan baka hindi lang active. Wala lang yung portion na hindi nila ma-develop yung part nila na magiging part of the engineering field or the marketplace that we are in. Yun lang po, Sir Warren and Sir Mandy. Yeah, just an input. Thank you. Thank you. Sir Joby, Sir Warren, ano lang, alam naman ni Kuya Joby, nandito pa ako sa Ilocos, baka mamaya maiwanan ako ng plano. Yeah, ibig sabihin, yung time. Sabi kasi ni Bobby, no limit daw yung question. Ba, hindi naman pwede walang limit. No? Yeah, no worries. I encourage I urge our code committee na this is not only the first time to have this seminar, no? Sabi ko nga po Sir Mandy kanina, if possible na every 2 months na discuss about RA 7920, Yes. the better Yes. because this is an Yes. awareness activity po. Oo. So, Yes, we are soliciting more opinions, Input, suggestions. yeah. Validate natin lahat yan with the committee and the member. I will invited more member to this particular. Hindi ko po kaya mag-isa to. Then we will make caravan. Public consultation, member consultation. Ganyan po ang ating gagawin. Kaya don't worry. Hindi ho natin ito i-re-road. Huwag ho kayo mag-alala. Okay? Okay, Sir Mandy. I think we can still accommodate 2 last questions before we end our program. Sir, for one question, pwede po kaya na maging prerequisite ng pagpirma ng TEE
sa electrical design is dapat gawa ito ng isang RME and REE para maiwasan natin yung ibang fields na gumagawa ng electrical design. Actually, alam nyo, maganda yung move ni Chairman na Francis Mati, Honorable. Although wala sa batas, yung, I don't know kung si Kuya Joby napakinggan yung sinasabing QR code, no? Probably with that QR code, yung lahat natin problema na kung sino-sino na lang, baka maano natin yan, ma-minimize o kahit pa paano. Kasi kami mga PE, magkaroon kami ng QR code for every seat, meron kami ilalagay doon. Ibig sabihin, ay hindi ko basta ilalagay yung QR code ko kung hindi ko gawa, di ba? Parang ganon. Anyway, yun ang sinasabi ni Chairman Honorable Mapili na magta-trial kami na magkaroon kami ng QR code. Tama ba yun, Kuya Joby? Yeah, actually, yes, Sir Mandy. Siguro, yeah, you to get it that question correctly, no? Most likely, ang sinasabi po nila, Sir Mandy, dahil yung mga ibang PEs, they can sign and seal right after na someone design it. I think yung siguro, engineer version, ano, yung sinasabi nila na at least, wag naman na architect o wag naman any discipline ang kunwari nagdi-design kasi marunong lang silang mag-calculate, may mga software sila, and then the PE just sign it or what. So ang sinasabi po nila, dapat at least RME man lang o REE yung nag-prepare ng calculations and then validated, sign and seal by the PEE. I think yun yung sinasabi po ni Sir Benson po kanina. Ngayon, ang sagot po doon, yun naman ang objective natin as LEPs, no? We encourage everyone in the marketplace that we are in na LEP yung at least mag-design. But much better if the PE itself, siya mismo yung nag-prepare ng design up to the sign and sealing. Pero let's just face the reality. Meron po talagang nadi-design na pinapakita sa PEE, pinapacheck, and then sinasign and seal ng iba. So sana yung mga ibang practitioners na PEE, wag nilang i-accept yun as much as possible, lalo na kapag architect yung gumawa. Bagkus ang gagawin na lang niya, yung PE itself, siya po yung magdi-design na, and then siya yung magsisil. Okay po, so for now, we cannot say it as 100% ganun gagawin natin. Pero yung sinabi ni Sir Mandy kanina, may mga ganun na program po tayong o steps na ginagawa po natin na nandito sa 2025 II officers plus dun sa inputs ng BEE with the help of our committees. Okay? Sige, over to you, Sir Benson. Thank you, Sir Bali, for that clarification. Sir Mandy, for last question, Sir, paano daw po sumali ng LILAC? Baka you can inform us po paano sumali. Ano yan? Hindi ko na. Sa LILAC, Sir, paano po sumali? Sa LILAC? Yes, sir. Ano po yung mga requirements for us to join LILAC? Ako, Chairman, if you're interested, I'm going to invite you. Sabi ko nga, pero most probably, magiging meeting natin. Pero, ganito. In fact, natapos po namin yung, bylaws ng amendment. Alam niyo na, Kuya Joby, in short period of time, a lot of challenges. Medyo alam ni Kuya Joby kwento, continuity ko daw mga dapat, it's very hard to correct your own mistake. Di ba? Nakita naman na Kuya Joby, mga in-enjoy ko mga bago, di ba? Which is, kailangan natin sa tamang panahon. Di ba? So, we have to... So, yeah, thank you, Sir Mandy. Sir Benson, yes, buti nga yung magiging chairman for the LILAC is open yung door po niya na maraming members better. So, kasi ito yung LILAC is a committee. So, yung committee chairman kasi, it's normal sa kanila na who are members that are interested to join and then provide inputs, the better. Because more eyes, more brains better rather than yung mga usual lang na nanpo dyan o yung ano, di ba? So, ayun. Pero siyempre, Sir Mandy, as a chairman, tatanungin ka, for example, o LILAC ito, about legal po ito. Ikaw ay galing ka sa
experience mo hindi naman masyadong align with that. Parang gusto mo lang maging committee member. Hindi naman po pwede yung ganon. Pero open yung door. Open yung window ni Sir Yes, Mandy being as yes, open. oo. Okay, so yun, Benson, over to you. Okay, thank you po, sir. I give the floor to Engineer Warren for the certificate for Sir Mandy. Sir Warren. Thank you, Sir Benson. So, next po natin will be the awarding of certificate. But before that, no, for those members na meron pa mga questions, you can email Metro West, no, so that we can send it to Sir Manny for him to respond, no. So, sa dami ng mga possible questions, hindi natin ma-accommodate because we have only a limited time. And given Sunday ngayon, it's a family day, no? So we thank everyone, no, for attending. Nakasasakay pa ako sa So, aeroplano. Thank you, sir. Bali, sir, next item natin will be the awarding of certificate. The certificate will be awarded. Next item natin will be the awarding of certificate. The certificate will be awarded. Next item natin will be the awarding of certificate. Engineer Mark Angelo Franz. Paki-double check nyo yung audio nyo, nadodoble. 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 Paki-double check nyo yung audio nyo, nadodoble.